Sabi dito Akbayan, liit. Paano ko ba ilalaki yan? Akbayan Representative Chel Jokno on Wednesday raised concerns over the safety of potential key witness in the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte and citing allegations that former Negros Oriental Representative Adolfo Teves Jr. wanted him killed. Ay, sensitibong usapin. Pero putya, si Teves nakakapagdikta pa na gustong ipategi, iteginis. So during the House Committee on Justice hearing, Jokno said Ramil Madriaga, who had claimed to be Duterte's bagman, disclosed receiving information that his life was in danger. Hiling natin ang proteksyon para kay Ramil Madriaga para makapunta siya rito at magbigay ng kanyang testimonya under oath sa harap ng committee ito. Sabi yan ni Congressman Jokno ng ina niya. Jokno! Si Congressman Jokno. Sorry naman, Congressman Jokno Eto, kapag investigasyon na, ang problema kasi biglang may drama, di ba? May banta, may witness protection. Yan yung nakagawian na ba? Di ba? Ganyan kasi nangyayari. Kaya ngayon, pagka totoo na yung nangyayari, patay. Kung ano-ano na yung iba't ibang mga naratibo na naman. Yan yung balita Diba? May aligasyon, may banta sa buhay. Pero nung na-interview naman natin talaga si Mami Pebs dito, diba? Ano sabi niya? Totoo daw. Bakit mapupunta yung taong yon sa lugar na kung saan hindi siya dapat doon nakikita? Ma'am Ryan Enicose. Ngayon, syempre hindi natin pwedeng maliitin yung mga security threats Di ba? Kailangan ulit-ulitin nakikita kapag may investigasyon Kapag may hearing, kapag may kaso, kapag may witness na tatayo, gusto ipategi. Di ba? Sino mga involved dito sa topic natin? Si VP Sara. Which siya yung pinagbibintangan na posibleng kumausap kay Teves sa BJMP. Na si Teves naman daw yung pinagbibintangan na posibleng nag-utos para ipatumba si Madriaga. House Committee on Justice. Si Chel Jokno. Siyempre, si Caramil Madriaga. Siya yung alleged witness 'Di ba? Bagman issue. Siya yung titistigo. Siya yung nanganganib yung buhay. Si Arnolfo Teves, nadamay din sa kwento. Bakit? Siya daw yung pinaghihinalaan na kumontrata. Siya, sabi ni ito na naman. Andyan na naman tayo. Hindi lang yan no? Hindi lang basta kaso talaga Yan ang mahirap. Sa totoo lang. Mahirap yan pagka hindi mo paniniwalaan. Manganganib yung buhay. Pag namatay, pagka naitumba, naisagawa yung pagtumba, ano gagawin natin? Ay, totoo pala. Siyempre, dapat lang na protektahan. Idinamay natin siya dyan Or willing siya magtestigo, magbigay ng testimonya
na kung saan makatutulong doon sa ginagawang investigasyon. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na drama politics lang to. Na yan yung kiniklaim ng mga DDS. Na kesyo, may bigla daw witness. Hindi. Kilala talaga ni Madriaga. May mga patunay siya. Diba? Doon sa page ni Mami Pebbles, naglalabas siya. Tapos may bigla daw threat. Matagal naman nabuhay doon sa, matagal na nakakulong, bakit daw ngayon lang may threat? Pero ngayon kasi, sinisigurado na pwede nang sumampa si Ramil Madriaga sa entablado ng Kongreso na kung saan pwede siya magpaliwanag at patunayan yung mga sinabi niya sa affidavit niya. Ikikwento niya yan. Hindi pa tapos yung hearing eh. Kaya iba-iba na kaagad yung naratibo. May script na agad, ganon. Kaya naniniwala ako na dapat talaga protektahan. Bakit di natin pagbigyan? Ba't kailangan pampahirapan sa pag-request? Bakit kailangan usigin pa? Magwi-witness siya sa isa sa pinakamahalagang magiging ganap sa larangan ng politika. 'Di ba? Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon, i-impeach. Hindi sa dahil basta-basta lang na dahilan. Mabibigat yung dahilan. Na kung saan nasilip na nga ng committee, ng Committee on Justice, na sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds. Sinubpina na lahat ng mga possible na pwedeng tanungin at mga sinubpina na yung mga posibleng maging ebidensya. Kaya mahirap Nauunahan tayo sa naratibo. Kaya minsan, no? Magiging self-defeating yung analogy ko o yung naratibo ko Sabi ko, yung kasinungalingan, labanan natin ang katotohanan. Tagain natin ang katotohanan sa mukha. Pag may nag-fake news, maglabas tayo ng mga datos na magpapatunay na fake news yun. Hindi yung pag may fake news, lalabanan din natin ang fake news. Kaya lang ang problema, magugulpi ka Magugulpi ka muna bago ka talaga ang problema, lagi tayo nauunahan sa headlines, sa media exposure, emotional stories. 'Di ba? Pleading to emotion, witness stories, public sympathy. Nauunahan tayo dyan. Kaya pag tayo na yung magre-request ng proteksyon para sa witness na kung saan alam natin na posibleng magbigay ng linaw dyan sa impeachment, kinakastigo pa natin. Ano ang tunay na laban dito? Hindi lang isang witness, hindi isang hearing, hindi isang committee, hindi isang impeachment. Ang tunay na laban din kasi dito, yung power struggle para sa 2028. Di ba? Malaking factor yan. Hindi lang to tungkol sa confidential fund. Hindi lang tungkol sa impeachment. Yung impeachment na yan, positioning na kasi yan.
power alignment, future election battle, positioning war. Ito tandaan nyo. Sa politika, hindi lahat ng hearing may hustisya. Totoo yan. Hindi lahat ng witness posibleng mahirap sabihin kasi. Hindi kasi ako talaga medyo naaawa ako kay Caramil eh. Di ba? Kumaga pinakulong siya. Di ba? Nino? Dapat hindi natin yung safety, no? Ng mga tao na may malaking factor, magiging malaking factor diyan sa ginagawang impeachment. Hindi lahat ng impeachment tungkol sa batas eh. Minsan kasi tungkol sa kapangyarihan. Ganyan yung mga dating gawi sa politika diyan sa Pilipinas. No? So sana maging safe, no, yung posible maging star witness pagdating, no, diyan sa impeachment laban kay Sara Duterte. So sana, no, let's send it with hope na sana, no, protektahan ng ating gobyerno yung si Caramil Madriaga kasi marami siyang pasabog. So nakailang ano na tayo? Pwede pa ba last topic? Gusto nyo pa ba? Sige, press 1, batian tayo. Press 1 kung gusto nyo pa. Press 2, kung ayawan, uwian na. Asa na? Oh, maganda yung susunod natin, no? Ano pa ba natin yan? Sa tingin ko, wag na eh. Last topic na ba natin to? O yan, batian tayo. Sige, i-discuss natin tong last topic natin. Ano sabi dyan? Si Ma'am Rayon Enicose, shout out! Si Ma'am Sky. Oh, yun lang ha, huwag na masyado mahaba. Ma'am Sky, shout out! Si Ma'am Tess. Oh, si Boss Perpetual. Tama ba? Boss Perpetua Peralta. Si Boss Shots. Si Ma'am Marie Chris. Si Boss Tatu. Si Ma'am Irma. Praying for Caramil's safety. Sabi naman niya ni... Haba ng pangalan. How can I? Di ko makita kasi nakaharang. Di ko rin malakihan. Si Boss Alone TV. Si Manang Lori. Shoutout naman sa iyo. Sorry, hindi kita nababate. Si Ma'am Annalyn. Si Ma'am Eva Zingapan. O yan. Shoutout sa lahat. What happened with that? Yung pang-greet natin, bakit nawala? Ayan. Si Tita Agnes, nakauwi na kayo? Uwi na. Oy, si Manang Marie nandyan. Shoutout naman sa pagpunta. O yan. Pero mo sinabi ko lang na nag-uwian na kagad kayo. Di na kayo mabiro eh. Huling topic na, saka pa kayo aalis. Mali yan. Punta na tayo dito sa ating panghuli. Yun na yung huli. Huli na. No. Hindi, meron pa tayo. I think so. Ito si Sara, absent. Ito magkakaparehas lang to.
Magkakaparehas lang. Hmm. Hindi, asan na yan? Ba't mali yung ano natin? Parang mali. Ano ba to? The House Committee on Justice has approved the issuance of subpoena to the National Bureau. Ito. Ito ba yun? Ito pa. Na-rewind natin. O sige, punta na tayo sa ating panghuling tatalakayin. Hold your horses everyone bago tayo umalis. Siyempre, isang panghuli nating topic. I think we still have at least 10 minutes to discuss this. Ayan. Magandang araw po sa lahat. Shout out. No, dating gawi. Magandang gabi po sa lahat. Sabi rito ng Billionarian News Channel, the House Committee on Justice has approved the issuance of subpoena to the National Bureau of Investigation regarding its investigation into the threats made by Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pasok! Ito mahirap no? Kasi etong si Digong kasi ni-normalize yung lahat ng kalokohan pagdating sa pagsasalita. Napansin nyo ba? Kapag ikaw yung nagbanta, ayaw mong imbestigahan ka. Pero kapag iba, gusto mo ikulong. Ganyan si Sara Pero ngayon naglabas na ng subpoena yung House Committee sa NBI. 'Di ba? Tungkol dun sa ginawang investigasyon sa alleged threat ni Sara Potpot. Laban kila PBBM, 'di ba? Yung mga pinagmumura niya pa. Si FL at syempre si Martin Romualdez. Ibig sabihin nito, this was conducted nung hearing nung isang araw, kahapon. Ibig sabihin, gusto ng Kongreso makita kung ano talaga findings ng NBI. May banta ba talaga? Meron! Ano ang sinabi? Ano yung mga ebidensya? Tayo, anak ng teteng. Hindi kasi para mas maging formal lang. 'Di ba? Ano pa may mga sinasabi nila ng dati? Conditional threat. Una, hindi daw posibleng magawa. Pucha, alam nyo, ang daming tapos sasabihin nila, sinabi ni Erwin Tulfo, sometimes you have to bend the law. Mali daw yun. Parang totoo Ayoko mas sumang-ayon dun Dahil pinahamak din nun si Ombudsman Boying Pero ganito yung nangyayari. Di ba? Paano binendalo? Sabi ang justification, conditional threat. Posible ba magawa ni Sara yon? Patay na? Pag namatay si Sara, paano paano mo siya ipakukulong? Patay na. Pwede mo lang siyang kasuhan kung mangyari nga mamatay siya, tapos patay Puhuy! Pati ako Ang hirap i-explain Pero ganun yung mga palusot. Conditional threat. Paano pala yon? Kung ako halimbawa, sinabihan kita, since nandito ako sa Middle East, sabihin ko sa'yo, mo kung ako lang nandyan, pinagsasapak kita hanggang mamatay ka di hindi ako pwedeng kasuhan. May pagpatay, conditional threat, tapos nandito ako, tapos nandiyan ka sa Pinas, tapos hindi posible kingin nyo ng gulo nyo! Ang gulo di ba? Tapos sasabihin, walang bendalo. Ayoko nga rin sana yung bendalo dahil kalokohan yung ganon, pero ganon yung nangyayari.
Di ba? Pag ako naghalimbawa, shoot. Pucha, pag si kabayo, kabayo yun eh. Si VP Sara, yung NBI, House Committee on Justice, si PBBM, si FL Liza, si Martin Romualdez, yung Congress. Diyan sa isyong yan, ang dami kagad involved. Ibig sabihin, hindi ito simpleng hearing lang. Institutional conflict. Diba? Eh, kung tutusin, mga high rank officials yung involved. President, Vice President, asawa, and then Speaker at that time. Oh. Ang problema yung power immunity mindset ng mga kupal. 'Di ba? Yung mga immunity. 'Di ba? Dating gawi sa politika. Kapag ordinaryong tao nagbanta, kaso agad. Kapag politiko nagbanta, political statement lang, rhetoric. Naniwala naman kayo. Idiomatic expression lang yun. Ha? Conditional threat. Hindi naman niya pwedeng gawin yun. Pero lahat nandun na eh. May kinausap. Meron nang mag-activate. Posible mangyari. Bakit? Dahil pagka namatay siya, ma-activate yung kasunduan nila. Di ba? Yun ang problema dyan. Power immunity mindset. Parang may mentality na ganito. Kapag powerful ka, hindi ka pwedeng imbestigahan. Kapag powerful ka, di mo ako kayang kasuhan, Brad. Kapag powerful ka, above the law ka. From time to time, pwede mong i-bend the law. Diba? Pero sa demokrasya, dapat walang ganyan. Demokrasya nga eh. Pantay. Diba? Kaya may timbangan yung ng hustisya eh. Yung mga strategiya. Reverse victim strategy. Yan naman, pambihirang technique. Mapapansin mo sa politika, may mga ganyang strategy, yung mga pambihirang technique. May issue laban sa'yo. Iikot yung kwento. Ikaw yung magiging victim. Sasabihin, political prosecution. Iiwas sa main issue. Ang tanong, inaapi ba si Sara? Nakita nyo na bang bumuka yung bibig ng ating mahal na Pangulo para usigin siya? Ang tanong, may threat ba o wala? Ano findings ng NBI? Ano sinasabi? Ano magiging presentasyon? Ano pagkakasalansan ng ebidensya? Particular doon sa ginawang threat. 'Di ba? Kasi ang investigasyon, hindi yan prosecution, hindi yan persecution. Standard procedure yan kapag may allegation. Ang tunay na laban, hindi lang ito laban ng Marcos versus Duterte. Kongreso versus Vice President. Admin versus opposition. Ang tunay na laban dito, rule of law versus political dynasty versus political power. Rule of law versus sa mga malalakas na individual sa larangan ng politika.
Kayo ba kung nag-video kayo ron, sasabihin nyo, regular lang kayong tao, tas nag-video kayo. Sabihin nyo, gusto, pag, eto pag ano, kung ano yung sinabi niya, uuwi ka ng abo sa garapon. Abo versus garapon. Sabi ni boss. Oh. Kapag hindi pwedeng imbestigahan ng isang politiko, wala. Delikado na yung demokrasya. Kasi alam nyo ano ibig sabihin nun? May mga taong mas mataas kaysa sa batas. Hindi ba no one is above the law? Ba't ikaw hindi ka pwedeng imbestigahan? Bakit kaya mo magtago sa pinupolitika kami? Ano yung mga pautot mong political circus lang yan? Wala nang rule of law. Rule of power. Posible. Yan mangyayari kapag mayroong taong mas mataas kaysa sa batas. Tandaan nyo to Kapag ang ordinaryong tao nagbanta, sure ball, kahon. Kapag politiko nagbanta, may hearing, pwede ka pang hindi umattend. Kapag ayaw mo magpaliwanag, subpina ka, balbon. Hindi to political attack. Ano to? Ito ay accountability. Kasi sa demokrasya, hindi sapat na makapangyarihan ka lang. Dapat kaya mo magpaliwanag. Kaya mong i-explain. Lahat ng mga binitawan mo salita, kaya mo maging accounted for. Accountability. Diba? Pero ba't ganun? Kayang-kaya nyo magtago sa mga kabalbalan nyo. Diba? Kutya kayang-kaya rin magtago sa Supreme Court. Kayang-kayang gumawa ng panibagong karagdagang batas para ikubli ka. Diba? Ngayon, nanganganib na naman. Posible na magsumbong, magtago sa kapangyarihan ng Supreme Court. Kalaboso na naman tayo. Kukulango.